giving you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitby. Today's best music, Hot FM, hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitby. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan ang Talakayin ang katotohanan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa pagsagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. At sa muli po, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Kasama ko po sa hapong ito ang isa po sa ating mga magigiting na estudyante ng Ulul Albab Comparative Da'wah Course. Ngunit bago po dyan, sa atin po munang mga announcement, ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wah Association, ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan lamang ng Roales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay malapit na malapit po sa Cotabato City State Polytechnic College. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging sa araw ng Sabado, ang ating center ay bukas din po, alauna hanggang alas 5 po ng hapon. Yan ay bukas din po yung ating tanggapan. At sa mga kapatid po natin, na nais pong dagdagan ang kanilang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam, kayo po ay aking inaanyayahan na bumisita sa ating tanggapan. At maging sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, na patuloy na nagsasaliksik sa relihiyong Islam, kayo po ay aming inaanyayahan din na dumalaw po, bumisita sa ating tanggapan. Meron po tayong mga pag-aaral na ginagawa po dyan at yan po ay libre. Wala pong bayad po yan. Sa atin pong mga kababayan na kung saan ay sa ating mga kabayan na kung saan po ay patuloy pa rin sa kanilang pagsubaybay sa ating palatuntunan. Muna. Ayan. Sa mga kababayan po natin na kung saan ay patuloy po sa kanilang pagsaliksik or sa pagsubaybay sa ating palatuntunan, ang atin pong Islamikong palatuntunan, ito pong palatuntunan po natin sa radio ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gawin po ng ating mga taga-subaybay ay i-type po lamang, i-type po lamang yung ating pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay inyong makita yung iba't ibang episode ng ating palatuntunan sa youtube.com. I-type lamang po ang ating pangalan, Khalid Sanchez. At sa mga nais pong magtanong, ang hotline po, ang numero po na inyong umaaring padalhan ng katanungan ay 0915-50-63-652. Uulitin ko po, 0915
0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Sa hapong ito, kasama ko po ang isa sa aking mga estudyante, no, sa center po, sa atin pong tanggapan, na nag-aral po siya ng comparative religion. At nais kong ipakilala sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga tagapakinig ng ating palatuntunan, ang isa sa mga magiting ko na estudyante. Simpleng-simple lang po ito kung pumorma, pero talaga namang maaring maipagmamalaki po natin. Ano po? Siya po ay kabilang doon sa third batch ng aking mga estudyanteng nag-aaral ng comparative religion, Bible and Quran. Walang iba kundi si Commander ba to? Alinsunod Lazak alias Fatman. Bumati ka, kapatid. Ayan. Yan, doon ka muna dyan ka. Anyway, mapapakinggan ka naman eh. Yan, sige. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ma ba'd, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga nakikinig po sa programang ito, pinabati ko po kayo ng magandang hapon. At sa mga kapatid ko naman na mga Kristiyano, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga Muslim na naman, pinabati ko po kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, yan. Yan po si Brother Patman, no? Kasama natin siya sa hapong ito sa pagsagot ng mga katanungan. Standby ka lang dyan, ha? Dapat yung mga Biblia at Quran mo nakalabas ba? Andito yung Biblia ko, bro. Yung Quran mo. Dapat, dapat laging may Quran. Wala ka nakadala ng Quran? Biblia ang nadala mo. Quran, wala. Sa pagmamadali ko. Okay. So dapat laging kahit saan tayo mapunta, dapat dala-dala natin yung Quran. Maliban lang kung pupunta ka ng CR, ha? Sige. So yun po ang kasama ko ngayon. So ready ka na? Sumilip ka muna sa video para makita ka. Sumilip ka muna. Okay, bro. Okay, nakasilip ka? Silip lang. Nakikita na ako, bro. Okay, good. Okay. So, kung ready ka na, tayo po ay magsisimula na sa pagsagot ng mga katanungan po. Okay. Mula po kay Texter 3396. Salam, bro. Waalaikum salam. Kung pwede ay makipagdebate kayo sa mga ministro ng Iglesia ni Manalo. Talaga, ha? Wala naman siyang katanungan. Request lang niya makipagdebate. Paano po tayo makipagdebate niyang kapatid? Ito pong mga kababayan natin sa relihiyong Iglesia ni Manalo, hindi po yan kasi lumalaban sa Islam. No? Sad to say, ito po talaga ang katotohanan. Ito pong Iglesia ni Manalo, hindi po yan lumalaban, Brother Patman, sa Islam. Ewan ko ba? No, hindi talaga sila. Ilang beses nang nangyari po na nagkaroon ng tinatawag na pag-uusap sa pagitan ng Islam at ng relihiyong Iglesia ni Cristo upang pag-usapan ang doktrina ng relihiyon, no, specific na doctrine ng relihiyon, at sila po ay umaayaw siguro dahil natatakot sila na baka sila ay mawalan ng mga miyembro kapag sila ay matalo. Ganun po yun eh. Kapag ang isang relihiyon kasi, kung ikaw ang nasa katotohanan, kapatid, wala kang dapat na ikatakot niyan. Kung ikaw ang nasa katotohanan, wala kang dapat na ikatakot. Pero kung meron kang kinakabiran, no? Meron kang pag-aalinlangan sa iyong pananampalataya, at of course, meron kang inaalagaan na mga miyembro na baka kapag ikay mabuking na ang paniniwala o relihiyon mo ay walang katotohanan, mawalan ka ng miyembro, abay mawalan ka rin ng kita. No? So, ganun yon. Kaya, hindi po yan sila lumalaban. Hindi talaga.
kung lalaban sila, di alhamdulillah, mamimili na lang sila kung sino ang harapin nila. Pwedeng si Brother Patman. Pwede, di ba? pwede ako, bro. Pwede ka? Oo. Talaga? Oh, debater ito eh. Gina-train natin sa pagiging debater ito eh. No? Walang lumalaban eh. Sige. So yun po, walang lumalaban. Yun po ang ating kasagutan. Isang text po galing kay Abu Maher ng Riyadh. Assalamualaikum pala sa ating mga taga-subaybay dyan po sa gitnang silangan sa Riyadh. Salam brother. Waalaikumsalam. Talagang informative yung bagong video mo tungkol sa Nazareno. Alhamdulillah. Gumawa ako ng mga tanong. Bakit kinubli ng mga pari at pastor ang tunay na sinasabi ng Biblia? Oy, binanggit ko yung Isayas, Exodus, Awit, etc. na binanggit mo at ini-forward ko sa ABS-CBN, Balitang Middle East, at sa lahat ng grupo na alam ko sa FB. Brother, malapit na ang Valentine's. Pwede mo isunod kasi hindi lamang ang mga Kristiyano ang nagsiselebrate nito, kundi may mga Muslim kuno na sumasali. Ano ang mababasa sa Bible tungkol dito? Brother Abu Maher, no? Daming tanong at atin itong isa-isahin. Itong si Brother Abu Maher ay isa sa mga taga-subaybay ng ating palatuntunan sa parte po ng Riyadh. Tayo po ay nagagalak at meron tayong mga kapatiran na kung saan ay patuloy, no, sa kanilang pagsubaybay ng ating palatuntunan. Ang unang tanong niya, brother, ay sabi niya, bakit daw ikinubli ng mga pari at pastor ang tunay na sinasabi ng Biblia? Yun po ang kanyang unang tanong niya. Bakit daw ikinubli, no, ng pastor, ng pari, ang mga sinasabi ng Biblia? Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na kay Brother Abu Maher, ano po? Ang Allah ay nagbanggit na o binanggit ng Allah sa maluwalhating Quran na meron talaga sa grupo ng ating mga kababayang mga Kristiyano na nagtatago, ikinukubli yung ibang mga bagay-bagay na nasasaad po sa mga kasulatan. At ang talata ay mababasa natin sa chapter 3 verse 78 ng maluwalhating Quran. Marunong ka magbasa ng Arabic? Anyway, ako na lang. Dapat laging nakabukas yung ano mo Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqay yal'una alsinatahum bil kitabi lithakh sabuhu minal kitabi wa ma hum minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ayun ang sinasabi. Ang pinakamalapit na kahulugan ay ganito. Ang pinakamalapit na kahulugan at katotohanan. Gusto mo magbasa? Sige bro, basahin natin. Yung pinakamalapit niyang kahulugan. Ito ang pinakamalapit na kahulugan. Ayusin mo First time mo ngayon sa radio, sumabak. Sige. At katotohanan, sa kanilang lipon ay may isang pulutong na nagbabago. Nagpapalit sa kahulugan. Ang aklat sa pamamagitan ng kanilang dila sa kanilang pagbabasa upang inyong mapag-akala na ito ay bahagi ng aklat. Datapwat,
ito ay hindi bahagi ng aklat at sila Sige. ay nagsabi, ito ay mula kay Allah. Subalit ito ay hindi mula kay Allah. At sila ay nagsasabi at kasinungalingan laban kay Allah. At ito ay kanilang nababatid. So, ang sabi ng dakilang tagapaglikha na meron daw sa kanilang lipon ang nagbabago o binabago niya yung aklat, kung ano man yung nakasaad dito, upang inyong mapag-akala na ito ay bahagi ng aklat. Datapot ito ay hindi bahagi ng aklat. At sinasabi nila na ito raw ay mula sa Allah. Ngunit hindi naman talaga. Sila raw ay nagsasabi ng kasinungalingan. So maging ang Quran pala ay nagbanggit na kung saan ay meron talaga mula sa lipo nila na mga sinungaling. No? Mga sinungaling. In fact, maging ang Biblia ay nagbigay na rin ng babala na merong grupo o merong mga pantas ng Biblia ang magtangka na baguhin kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Saan po natin mabasa yan? Ito po ay sa aklat ng Jeremias 8, ang talata po ay 8, ganito ang pagkakasabi. Paano niyo sinasabi? Kami ay pantas at ang kautusan ng Panginoon ay sumasa amin. Ngunit narito, ang sinungaling na pangsulat ng mga eskreba ay sumulat na may kasinungalingan. Sa Biblia po, nagbigay babala ang Biblia na meron talaga mga sinungaling na mga eskreba. Ito bang tagasulat ng kasulatan? Iba ang kanilang sinusulat So, imbis na ang isulat nila kung ano yung kapahayagan o dekta ng dakilang tagapaglikha, ang sinusulat nila, kapatid, ay iba. No? Iba ang sinusulat nila. Kaya, naiba tuloy ang laman ng kasulatan. Ngayon, ang tanong po sa atin ng ating tagapakinig, taga-subaybay, kung bakit kinubli ng mga pari at pastor ang tunay na sinasabi ng Biblia. Take note na sinabi niya, tunay, no? Tunay na sinasabi ng Biblia. Bakit daw ba ikinubli ng pari at pastor ang tunay na sinasabi ng Biblia? Nagets mo, kapatid na Fatman? Opo, yung bro. punto ko? Okay. Kung nagets mo ang aking punto, ito yon. Sa tingin ko, meron talaga o dapat talaga, no? Dapat lang talaga na ikubli ng pari o ng pastor ang tunay na sinasabi ng Biblia. Dapat lang talaga. Nagets mo yung point ko? Ulitin ko. Dapat lang na ikubli, itago ng pari o ng pastor ang tunay na sinasabi ng Bible. Dapat lang talaga. Alam nyo kung bakit? Dahil kung sasabihin ng pastor o ng pari kung ano man ang nakasulat sa Biblia, ang tunay na nakasulat sa Biblia, nako, marami sa tao ang magiging manyak. Bakit nga ba, bro? Basahin natin. Ito. Tingnan nyo, may babasahin ako na talata. Lagi kong binabasa ito Ngunit, wala pa akong narinig na pari o pastor na binabasa ito sa kanilang pangangaral, sa kanilang simbahan, no, sa kanilang mga Sunday Mass, sa katedral.
sa simbahan ng mga pastor. Hindi nila ito binabasa. Hindi nila ikinukubli nila ito. Ito kasi ang tunay na nakasaad sa Biblia. At ano ito? Ito babasahin ko. Ayan. Makinig ka, Brother Patman, ha? Sige, bro. Para ma-internalize mo ito. Pero ang akin pong paalaala, kung meron pong mga batang nakikinig po sa atin ngayon, ay ang advice ko po siguro ay lumayo-layo muna yung mga kabataan na nakikinig po sa atin ngayon. Sapagkat dapat may parental guidance. PG, parental guidance. Meron po nakikinig ng mga kabataan ngayon, so dapat ay huwag munang makinig, no? O kung andyan yung parents nyo, mas maigi na may parental guidance. Kasi po, ito po ang tunay na nakasaad sa Biblia. Babasahin ko po ang tunay na nakasaad sa Biblia. Ang sabi po sa Ezekiel 23, simulan ko po sa 1 hanggang sa 3. Sabi, ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi. Tingnan niyo po. Ito po ay salita ng Panginoon. At ito raw ay dumating kay Ezekiel. 2. Anak ng tao, may 2 babae na mga anak na babae ng isang ina. 3. At sila'y nagpatutot sa Ehipto. Sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib. At dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. Biblia po yan. Yan po ang tunay na sinasabi ng Biblia, Brother Abu Maher ng Riyadh. Kung babanggitin ng pare at pastor yan sa kanilang mga misa, ano kaya ang mangyari doon sa kanilang Naku, bro. misa? Hindi Mayroon bang pastor o pari na kapag siya ay magmisa, kasi ang pari, kapag magmisa yan, meron yung tinatawag na verse of the day. Magbabasa ng talata mula sa Biblia. Tapos, kapag magbabasa ng talata, dapat, dahil salita ng Diyos, dapat medyo magandang dating. Kinakanta pa nga yan eh. Meron bang pastor o meron bang pari na nag-aksaya ng panahon, nagtangka, na ikanta ito sa kanilang pangangaral sa simbahan, sa kanilang homily? Dapat ganito eh. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi. Ganun ba? Anak ng tao, may 2 babae. Biblia yan. Na mga anak na babae ng isang ina. Kinakanta yan eh. Dapat ganun eh. At sila'y nagpatutot sa Ehipto. Sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib. At dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. Tapos sasagot yung mga audience, Amen. Ganun dapat yun eh, di ba? Ganun yan eh. O meron ba kayong narinig na kinakanta yan? Sa 21, ganito. Ganito mo inaalaala ang kahalayan ng iyong kadalagahan sa pagkahipo ng iyong mga suso ng mga taga-Ehipto dahil sa mga suso ng iyong kadalagahan. Amen. May gumaganon ba? Wala eh.
Yan ang tunay na sinasabi ng Biblia. Ay kung babasahin ng pari yan, babasahin ng pastor yan, doon sa simbahan, sa kanilang misa, anong mangyari ngayon doon sa simbahan? Ano ang maging reaksyon ng mga nagsasamba doon? Father, napakabastos mo naman. Hindi. Hindi mo rin siya masisi sapagkat ang binabasa niya, salita ng Panginoon. Di ba? Sa uno sabi, ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi. Yun, salita ng Panginoon yun. Ayon sa Biblia. Tunay na yun ang sinasabi ng Biblia. Kung basahin niya yun, anong mangyayari? Dadakuan nga natin yung Bibliang Ilocano. Yan. Tagalog yun, binasa natin, Ilocano. Sa Ilocano, ganito po ang pagkakasabi sa Ezekiel 23, ang talata ay 21. Yan. Ilocano muna tayo ngayon. Makaintindi ka ng Ilocano, kapatid na Patman? Hindi po. Oo. Hindi ka makaintindi? Hindi. Okay. Ito ang sinasabi niya. Oholeba, kayat mo nga aramidin, maninti kinabalangkantis mo, idi adaka idi ay Ehipto, idi impalubos mo, nga abalbalayin. Alam mo yung abalbalayin? Dagiti lalaki, dagiti susom, kit napukaw mo, tikinaberhin mo. Yun ang sabi niya, abalbalahin. Kumbaga sa Tagalog, pinaglaruan. Gikumot-kumot kung sa Bisaya pa. Bisaya tayo, para higit na maintindihan. Bisaya. Puntahan natin ang Bisaya. Ezekiel 23. Ang talata ay 1. Simula natin sa 1 hanggang 3. Miabot ka nako ang pulong ni Yahweh. Anak sa tawo, may managsuong babayi sa usa ka inahan. Gikan pa sa pagkabatanon, nahimo na silang burikat sa Ehipto, diin gikumot-kumot o giugay-ugay ang ilang tutoy. Grabe. Biblia yan, kapatid na Patman. Marahil ay hindi mo pa ito naabutan sa ating lecture. No? Sabi sa Bisaya po, meron daw 2 dalaga. No? Na kung saan ito raw ay mga burikat ayon sa Biblia. At ang ginagawa sa kanila, gikumot-kumot. Yan. At saka, giugay-ugay. Ano ang giugay-ugay? Yung kanilang tutoy. Ayon po yan sa Biblia. Hindi po galing sa akin yan. Ito po ay nasa Ezekiel 23, 1 hanggang 3. Gikumot-kumot. Alam mo yung gikumot-kumot? Pinaglalaruan, bro? Hindi, yung ginanon. Gikumot. Yung giugay-ugay. Bisaya, malalim na Bisayan eh. Giugay-ugay. Yan. Yung tutoy. Mantakin mo, salita ng Diyos. Kung ito'y basahin ng pari sa kanyang misa, sa kanyang homily, doon sa loob ng simbahan, gikumot-kumot, Father, ganun pala yun, ha? Tinuturuan mo yung mga bata kung paano paglaruan yung tutoy. Dapat pala kumot-kumutin at ugay-ugayin. Di ba napakabastos? Biblia po yan. Dakuan natin ang... Teka, hindi pa pala. Tapos. Eto pa. Kapag didiretso tayo sa talatang 20, Ezekiel 23:20, ganito naman ang sinasabi. Nangulag siya sa iyang mga kabit, nga ingog mga lawas sa asno, o utiayin sa kabayo. Hindi ko po kasi kayang banggitin talaga direkta yung salitang ito. Dahil napakabastos talaga. Mantakin mo,
O-T-I-N. Kayo na pong bahalang mag-isip kung ano yun. O-T-I-N. Nasa Biblia po yan. Diyan po, talong-talo ang Quran. Walang binatbat ang Quran dyan. Walang mababasa. Walang binatbat ang Quran sa Biblia. Bakit walang binatbat ang Quran sa Biblia? Sapagkat kulang ang Quran eh. Bakit? Ay, yung Biblia merong OTIN. Yung Quran wala. Kulang. Kaya wala siyang binatbat, kapatid. Muntakin mo ang Diyos. Nagsalita sa pamamagitan ng kanyang revelasyon o kapahayagan ng OTIN. Anong klaseng revelasyon ito? Paano na kung sa sobrang tapat ng pari ay babasahin ito ng pari sa kanyang homily, sa kanyang sermon sa simbahan? Ano ang mangyayari sa simbahan? Naku, delikado pa niyan baka sa susunod BILAT na naman ang mababasa natin sa Biblia. Punta tayo sa waray na naman na Biblia. Ayun binasa natin, Brother Patman, yun ay sa Bisaya. At saka Ilocano. Ilocano, Tagalog, tapos na rin, no? Punta tayo sa waray. Waray. Kasi may tagapakinig din tayo ng mga waray ngayon, Waray. Waray maupay. Waray. Ito. Ezekiel 23, ang talata ay 1 hanggang 3. Ito ang sabi sa waray. 1 tayo. An pulonghan Ginoo, dinangat haakon. 2. Yung salita raw ng Diyos ay dumating sa kanya. Anak han tawo. Hadto anay may duhang kababayenan nga mga anak hinusa larang iroy. May dalawang babayi, anak ng isang nanay, no? 3, itong sabi. Mga daragita pa lahira naglinater nahira hihipto. Alam mo yung naglinater? Kanina tinanong ko ito kay Sister Aisha kasi ano siya waray. Yung naglinater, nakipag-sex. Yun ang ibig sabihin nun. Naglinater. Pinasagdan laniraan mga taga-Ehipto nga pag-gumuon. Alam mo pag gumuon? Ito na yung gikumot-kumot. Pag-gumuon an ira mga suso. Klarong-klaro. Klarong-klaro no? Ngan pagharuhangkupan. Ano pagharuhangkupan? Ito na yung giugay-ugay. Pagharuhangkupan an uray nira nga mga dughan. Dughan yung dibdib. Nasa Biblia po yan. Waray na Biblia. Ang baraan nga Biblia, waray. Sabi dito, naglinater. Nag-sex daw. Tapos, pinasagdan lanira nga ang mga taga-Ehipto nga pag gumuon. Kumut-kumuton. Gumuon ang ira suso. O pag haruhangkupan an uray nirang mga dughan. Biblia. Kung yun po ang babasahin ng pari, ng pastor, yung tunay na sinasabi ng Biblia, yun po ang tunay na sinasabi ng Biblia Yung gikumot-kumot, giugay-ugay, yun ang tunay na sinasabi niya. Abay, kung magkataon katulad ng sinasabi ko kanina, maraming maging manyak
sa pagbabasa ng Biblia. Matindi, no? Alam mo, Brother Patman, parang hindi ko lubos maisip kung bakit ganito ang nangyayari ngayon, no? Sa Biblia, ang tagal. Allahu Akbar. Oh, sino tumatawa yung mga listener natin, eh. Oh, yan. May dagdag na tanong pa siya, eh. Oh. Sabi niya, sabi ni Brother Abu Maher, sabi niya, pwede mo isunod na talakayin yung pag-celebrate ng Valentine's Day, sabi niya. Oh. Sabi niya. Kasi malapit na daw. Kailan ba yung Valentine's Day daw? February 14 natin. Halata talaga nagba-Valentine's Day itong kasama ko. Hindi, bro. Alam mo yung petsa. Alam mo, Brother Patman, ha? Kasi, bro. Sige, lapit mo yung bunga mo sa mic para marinig talaga. Yung mga kabataan ngayon, lalo na sa mga nag-aaral, talagang malalaman mo talaga na ang Valentine's Day, February 14. Dahil pag Valentine's Day, yung mga bulaklak, dumarami. Talaga sa mga labas ng gate. Tama. Yung mga pula na mga kulay. So, ang tanong niya, ano daw ba ang mababasa sa Biblia tungkol dito? Sabi niya. Alam mo, Brother Abu Maher, may binabanggit din ang Biblia tungkol sa bagay na yan. Ito kasing Valentine's Day celebration. Alam mo, okay sana kung ito ay celebration ng pag-ibig. Pero nakikita po natin, hindi ito celebration ng pag-ibig. Ito po ay celebration ng pagtatalik. Paano ko nasabing ganun nga ang ginagawa kapag Valentine's Day? Sino ang sabihin nyo sa akin kung nagsisinungaling ako? Sabihin nyo sa akin kung mali ako. Diba kapag Valentine's Day, punong-puno yung mga hotel? Tama, bro. Tama. Mukhang nasubukan yata. Sinubukan mo? Hindi minsan. Tingnan mo, kapag Valentine's Day, subukan yung mag-survey sa mga hotel sa Pilipinas, no, dito sa Cotabato, o kahit na saang dako. Mapapansin yung kapag Valentine's Day, abay fully booked ang mga hotel, kapatid na Patman. Fully booked. Punong-puno yan. Naku, mantakin mo na punong-puno ang hotel, imbis na ang dapat mapupuno yung simbahan. Dapat simbahan ang punong-puno eh. Hindi. Kapag Valentine's Day, punong-puno yung hotel ng mga customer. Karamihan doon, hindi naman mag-asawa yung naka-check-in. May mga partner. Na hindi nila asawa. Sineselebrate nila ang Valentine's Day doon sa hotel. Kaya hindi po day of love yan. Yan po ay day of love making. Day of love making. Sa Islam po, pinagbabawal po ang paglapit pa lang doon sa tinatawag na zina, ipinagbabawal na ng dakilang Allah. Wala takrabu zina. Huwag kayong lumapit sa pakikiapid. Paglapit pa lang, pagsagawa pa lang ng mga moves para ikay makagawa ng zina, ipinagbabawal na sa atin. At yan ay isang paraan ng paglapit, no, itong ginagawa nila doon sa tinatawag na fornication.
Kaya marami po ang nabubuntis. Totoo po yan. Kapag Valentine's Day, marami po ang nabubuntis. Marami po. Dahil maraming gumagawa ng zina. Ngayon, ang Biblia, kapag celebration ng Valentine's Day ang pinag-uusapan, ang Biblia, sapagkat ito ang tinatanong sa atin, ay nagsabi na huwag gumaya sa mga gawain ng sanlibutan ito. Yan po ang sabi ng Biblia. Saan po natin mabasa yan? Yan po ay mabasa natin sa Roma. Sa aklat ng taga-Roma, 12, ang talata po ay 2, ganito ang pagkakasabi. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Laging nahulog. Laging nahulog sa lakas ng ating boses. Mag-iba. Sabi po sa Biblia, huwag daw magsiayon sa gawain sa sanlibutan ito. Kundi ang sabi ng Biblia nila, mag-iba. Bakit hindi pinapayagang magsipag-ayon sa gawaing sanlibutan ito ang isang sumusunod sa Biblia? Bakit hindi siya pinapayagan? Sapagkat walang kabuluhan. Useless. Ang celebration na ginagawa, walang kabuluhan. Useless. Gawaing pagano yan eh. Saan mabasa yan? Jeremias 2:3. Ganito ang pagkasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong mga glupaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nanganglupaypay sa mga bayan. 3. Sapagkat ang mga kaugalian, ayan na yung mga celebration, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Ayon po sa Biblia. Wala daw kabuluhan yan. Useless. Walang silbi itong mga ganitong gawain. Valentine's Day, no? Celebration, wala. Sabi sa Biblia. Useless yan. Yan ang kaugalian ng sanlibutan. Walang kabuluhan. Useless. Tama naman. Imbis na ang simbahan ang mapupuno, hindi yung simbahan ang punong-puno kapag Valentine's Day. Kundi ang punong-puno ay, ano? Ang hotel. Allahu Akbar. Ay lalo na sa ating mga Muslim. Ipinagbawal po sa atin na tayo po ay makiayon sa ganyang klaseng gawain. Sa mga gawain ng mga kufar. Chapter 3, verse 156 ng Quran. Ya ayyuhalladhina amanu, sabi ng Allah. La takunu kalladhina kafaru, sabi niya. O kayong mga mananampalataya, huwag kayong tumulad, huwag kayong manggaya doon sa ginagawa ng mga hindi mananampalataya, mga kufar. Kaya bawal po sa atin, ng mga Muslim, ang mag-celebrate ng Valentine's Day. Bawal po yan. Marami pong mga parents na nakikinig ngayon. Hinahayaan nila ang kanilang mga anak na mag-Valentine's, mag-JS. May mga ganyan eh, prom. Prom. Itinatakda yung ganyang gawain sa panahon ng mga Valentine's din na yan. Yan po ang simula, unang hakbang, isa sa mga unang hakbang na siya, ang inyong kabataan, ay
mailapit doon sa tukso. Mapalapit doon sa fornication, zina. Idadaan sa socialization kuno. Bawal po sa atin yon. Ang paglapit pa lang sa gawaing zina ay bawal na. How much more na gagawin mo ito? At mahigpit ang babala sa atin na huwag tayong tumulad sa mga gawain ng mga kufar. Dahil walang silbi yun. Biblia nilang sabi, useless nga yun eh. Useless. Kaya pansinin nyo na lang, o baka magtaka na lang kayo na yung ating mga kabataan ay bigla na lang naiba ang takbo ng isip. Bigla na lang na lumaki ang tiyan. May ganyan, di ba? Tapos babasahan mo pa ng Biblia sa sinasabi ng Ezekiel 23. Gikumot-kumot, nako! Giugay-ugay! Diyan po talo ang Biblia, ang Quran eh. Sa Quran po, walang gikumot-kumot, walang giugay-ugay na tutoy. Pero sa Biblia, meron po. Kaya diyan po siya natatalo. No? So, yun po, Brother Abu Mahir ng Riyadh, ang atin pong kasagutan tungkol po sa iyong katanungan. Okay. Mula po kay Texter 8451, sabi niya, Brad, ask ko lang po tungkol sa bulaang Kristo. Meron po ba ito sa Biblia? At kailan po ito darating sa lupa? Okay. Ang tinatanong niya, Brother Patman, ay tungkol sa Antichrist. Itong bulaang Kristo. Tanong niya kung meron bang binabanggit ang Biblia tungkol po sa bulaang Kristo. No? Antichrist. Ang sagot ko po ay opo, meron. Yan po ay mababasa natin sa Mateo 24. Ang mga talata ay 23 hanggang 24. Ganito po ang pagkakasabi. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari pati ng mga hirang. Okay. Sinasabi po ng Biblia na lilitaw po ang mga bulaang Kristo. Plural, no? Mga bulaang Kristo. Mga bulaang propeta, kasama na mga bulaang sugo. No? Katulad sa panahon natin ngayon, merong isa diyang nagpakilala na siya daw ang the appointed Son of God. Mantakin mo, siya daw ang Kristo ngayon. Siya raw ay anak ng Diyos. Nasa sa kanya si Kristo. Bulaang Kristo yan. Si Kibuloy. Meron din sa Iglesia ni Cristo yung si Manalo, ipinakilalang sugo. Siya raw ay huling sugo. At sabi pa ng ating mga kababayang Iglesia ni Cristo, yan daw ay anghel. Mantakin mo, si Felix Manalo raw anghel. Anghel! Aba, ngayon lang ako nakarinig na isang tao, anghel. Ha? Meron namang isa dyan yung sa ang dating daan, no, na nagpakilalang sugo rin, no, sa kanyang mga membro, abay
wanted. Yan ang mga tanda ng mga taong wala po sa tunay na pananampalataya, sapagkat maraming issue sa kanila, no? Wanted. Alam mo ba kung bakit wanted siya, Brother Patman? Bakit nga, bro? Hindi mo pa narinig yon? Si Soriano? Soriano? Oh, Narinig ko ng pangalan niya. Wanted yan dahil sa kasong panggagahasa. Rape. Ano yun siya, bro? Rape. Rape? Rape ang kaso niya. Panggagahasa. Alam mo ba kung sino ang ginahasa niya? Sino, bro? Ha? Hindi babae ang ginahasa niya. Wow. Alam mo kung ano ang ginahasa niya? Kung hindi babae, yan, no? Lalaki. Grabe. Lalaki, totoo yan. O, hindi po tayo dito, lalaki. May kaso siyang panggagahasa, hindi sa babae, kundi lalaki. Lalaki pa Yung talaga. leader ng ang dating daan. Oh. Tapos ito yung mga false preacher na sinasabi ng Biblia, mga bulaang mga ngaral, no? Bulaang sugo, bulaang propeta. Oh, may kaso siya eh. Ngayon, kung totoo na siya ay inosente sa kasong panggagahasa, abay, hindi siya dapat tumakas. Tumakas kasi yan, Brother Patman eh. Naglaya sa Pilipinas, tinakasan ang kaso, pumunta ng ibang bansa. Yung leader ng ang dating daan. Dapat ang tawag sa kanya is ang leader ng dating daan sa puwit dumaan. Ganun dapat yun eh. Oh, kasi may kasong yan eh. Rape, nanggahasa siya ng lalaki, mantakin mo. Oh. Mga bulaang propeta, bulaang mangaral, mga bulaang Kristo, naglipa na ngayon. Marami yan kung Biblia ang pag-uusapan. Ngayon po, sa Islam, meron pong sinasabi na Dajjal. No? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa po sa mga tanda, malalaking tanda ng pagkagunaw ng mundo ay darating po si Dajjal. Ito po yung the Antichrist, ang bulaang propeta. At meron pong mga sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang description sa kanya, no, itong si Dajjal. Itong Antichrist po. Yan po. Okay, yun po ang aking kasagutan mula po kay Texter 8451 po yan. Mula naman po kay Texter 9471, good PM bro, good PM din brother or sister o sino ka man. May itatanong lang po ako. Gusto ko po kasi magbalik Islam. Ano po ba ang tip or guide para makapasok sa Islam? It is me, Fritzi May Castillo ng Talayan. Sister, babae pala ito, no? Fritzi May Castillo ng Talayan. Isang bagay po siguro na dapat mong gawin para po matulungan ka para ikay makapagbalik Islam ay ang bumisita po sa ating tanggapan, no? Subukan nyo pong bisitahin yung atin pong tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association. Ito po kasi ang Islamikong tanggapan na nagkikater sa mga kapatid na, sa mga kababayan natin mga Kristiyano na nais pong yumakap sa Islam, no? So, bumisita ka kapatid, pumunta ka sa ating Mindanao People Dawa Association. Malapit lang po ito, or ito ay dito mismo sa Cotabato City yan. Yan po ay malapit sa CCSPC, Cotabato City State Polytechnic College. Pumunta ka, anumang oras, any time of the day, from Monday to Friday. From Monday to Friday, nandyan lamang po tayo sa ating tanggapan. Pumunta ka doon at pag-usapan natin
yung nais mong pumasok sa Islam, no? Yan ang isang bagay na gawin mo, kapatid. Kay Sister Fritz May Castillo. Okay. Mula po kay Texter 7590. Bakit kailangan natin ng Quran? Sabi niya, bakit daw kailangan natin ng Quran? Simple lamang po, kapatid, ang sagot kung bakit kailangan natin ng Quran. Bakit po? Dahil kailangan natin ng patnubay. Kailangan natin ng gabay. Tayo po ay parang stranger, dayuhan sa isang lugar na kailangan mo ng guide. Di ba yung mga turista na pumupunta sa isang bayan na hindi nila bansa, pag pumupunta sila doon, meron silang tourist guide, no? O meron silang mapa. Meron silang mapa na dala-dala, meron pa silang tourist guide para sila ay hindi maligaw. Kung wala kang guide, maliligaw ka. Wala kang mapa, maliligaw ka. Wala ka ng tourist guide, wala ka pang mapang dala-dala, maliligaw ka talaga. So, ang tao po, no, kailangan niya ng patnubay. Dahil sa dami ng naglipa ng relihiyon sa mundong ito, hindi mo ma-identify kung alin doon sa mga relihiyong ito ang nagsasabi na sila ang totoo. Hindi mo ma-identify sa kanila. Kasi bawat isa sa kanila nag-claim na sila ang tama. Nag-claim sila na kami ang tama. Tapos ang dala nilang aklat, isa lang. Yung Biblia. Yung Quran, yan po ay gabay. Yan po ay patnubay sa tao. Sinabi ng Allah sa chapter 2, verse 185 ng maluwalhating Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sabi niya, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Sabi niya, ang Ramadan, ang buwan ng ipinahayag ang Quran, isang patnubay sa sangkatauhan. Ito raw ay patnubay sa sangkatauhan. Ang Quran ay patnubay sa sangkatauhan. Kailangan kasi natin ng patnubay. Kung wala kang patnubay, maliligaw ka. Yung Biblia, hindi mo na pwedeng gawing patnubay yun. Hindi mo maaring gawing patnubay sa buhay mo ang Biblia. Bakit po? Kung yun ang gagawin mong patnubay sa buhay mo ang Biblia, tinitiyak ko sa iyo, kapatid, maliligaw ka. Magiging manya ka pa. Ano ang patunay? Yun, binasa ko na kanina yung mga talata mula sa iba't ibang wika. Mula sa wikang Tagalog, Bisaya, Ilocano, Waray. Binasa natin yung kabastusan na nakasaad sa sinasabing salita ng Diyos. Aba, kung yang salitang Diyos o salita ng Diyos na yaan ang magiging patnubay mo, mapapatnubayan ka ba sa matuwid na landas? Imbis na ituturo sa iyo ang kabutihan ng asal, ang mababasa mo doon, gikumot-kumot, giugay-ugay, ang tutoy. Kasing laki ng OTIN, yun ang mababasa mo sa Biblia. Kung yun ang gagawin mong patnubay sa iyo, kapatid, sa iyong buhay, maliligaw ka. Kaya nga po kung mapansin nyo ngayon, napakaraming relihiyon na nagsipaglabasan, ang kanilang dala-dala, Biblia. Bawat isa
aakyat sa stage, meron pang makipagdebate. Sila raw ang tama. Iglesia ni Cristo, siya raw ang tama. Roman Catholic, ganun din. Ang dating daan, ganun din. Sabadista, ganun din. Reborn again. Meron bang reborn again? Reborn or burn again. Burn again. Lahat sinasabi sila raw ang tama. Magdebate, isa lang ang hawak. Biblia ang hawak. Bakit nagkaganyan? Ang Biblia, napakaraming edisyon. Mantakin mo salita ng Diyos, i-edit. Napakaraming bersyon. Salita ng Diyos, i-version mo. Napakaraming revision. Salita ng Diyos, i-revise mo. Yan po ang nangyari sa Biblia. Kaya po hindi mo pwedeng gawing patnubay yung Biblia. Dahil kapag yun ang gagawin mong patnubay para sa iyong kaligtasan, maliligaw ka, kapatid. Ngayon, dahil po sa napakaraming pagkakamali sa Biblia, ipinadala po ang huling kapahayagan. Ano po? Itong Quran. Ito po ang ipinadala ng dakilang tagapaglikha, isang kasulatan, isang kapahayagan na walang pagkakamali. Ganon po dapat ang gabay, ang kapahayagan na dapat sundin ng tao, dapat walang pagkakamali. Dahil kung ang gabay mo, meron kang gabay, meron kang mapa, pero mali naman ang nakasaad sa mapa, maliligaw ka pa rin. So, dapat na yung gabay mo, yung patnubay mo, walang pagkakamali para hindi ka maligaw. Di ba tama, kapatid? Tama, bro. Meron kang tourist guide, meron kang mapa, pero mali-mali naman ang pinagsasabi sa iyo, maliligaw ka pa rin. Tama. So, dapat ang gawin mong gabay, yung walang pagkakamali. Ano yun? Ito sinabi ng Allah, chapter 1, verse 1 ng Surah Al-Kahf. Chapter 18, verse 1. Sabi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang na siyang nagbaba ng aklat o ang Quran sa kanyang alipin at hindi naglagay dito ng anumang pagkakamali. Yun. Ang Quran po, walang pagkakamali po yan. Kaya narapat po na yan ang magiging gabay, patnubay ng tao sa kanyang buhay para po siya magkaroon ng kaligtasan. At hindi po yung Biblia. Ako po, dating Kristiyano, iniwan ko na po yan. Dahil napakaraming mali sa Biblia. Napakaraming kabastusang sinasabi. At sinampulan ko na po kayo kanina sa ating isa sa mga tanong, no? Yung kabastusan sa Biblia. Yung si Abu Maher na nagtanong. Kita nyo, kung tapat ang pari, kung tapat talaga siya, ang pastor, kung tapat ang pari sa kanyang misa, babasahin niya yung gikumot-kumot, giugay-ugay, natutoy sa Biblia, naku po, maliligaw po ang mga kabataan at maging yung mga matatanda, no? Maisip nila ganun pala ang gagawin mo sa tutoy. Kumut-kumutin mo pala at ugay-ugayin ito. Binayaan mong simsimin ang iyong bango at himas-himasin ang iyong Allahu Akbar. Napakabastos po talaga ng Biblia. Galing po sa Biblia po yan. Hindi po galing sa Quran yan. Yan po dapat ang salitang dapat o ang gabay na dapat nating sundin, yung pong walang pagkakamali at walang iba ang Quran. Diyan ko po kayo iniimbitahan mga kababayan, no, sa maluwalhating Quran. Sapagkat diyan nyo po masumpungan ang tunay na aral, ang pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na walang iba kundi si Allah. Wala na tayong oras. Napakarami po mga katanungan na ipinadala po sa atin. Pasensya na po sa mga hindi ko nabasa ng mga text. Hayaan nyo po sa susunod na palatuntunan natin ay sikapin ko na mabasa lahat ng mga tanong, no po, mga text na inyo pong ipinadala sa atin. Inshallah sa susunod na palatuntunan natin. Magpaalam ka na, kapatid.
Sige po. Maraming salamat bro dahil inimbitahan mo ako dito. Oo naman. At maaari bang batiin ko mga Yes, mahal ko magulang? batiin mo siya. Sa nanay ko at sa tatay ko. Mm. Yan. Ang mga mamahal ko yan. Kasi pinugutos nga ng Allah na mahalin ng mga Yes. magulang. Alhamdulillah. So, binabati ko po kayo. Mm. At dun lang. Anyway, kaya nga po sinama ko itong aking estudyante para po sila masanay sa pagdadakwa, no, sa pagsasalita. Alhamdulillah, konting konting training pa, practice pa para lalong maging bihasa dahil ang isang Islamic propagator dapat siya po ay bihasa sa pagsasalita. Hindi lamang sa casual na pag-uusap, kundi maging sa radio. Malay mo magkaroon ka pa ng radio program balang araw, di ba? Inshallah. Magkaroon ka rin ng TV program. So at least nasanay ka na. Ganun kasi ang pagiging isang Islamic propagator. At sa mga nais naman diyan, sa mga gustong maging Islamic propagator sa comparative religion, maaari po kayong dumalaw sa ating tanggapan at magpa-enroll doon anytime. Hanapin lamang si Brother Khalid, no? Yan po. Wala na po tayong oras na natira, no? Sa ating palantunan, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid na mga Muslim at sa mga kababayang Kristiyano sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at sa inyong pakikinig po, no? Walang sawang pakikinig sa ating palantunan. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.